kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot. Magandang araw, Malacanang Presscon. Tugon ng Pilipinas sa nararanasang global oil shock, kinilala ng Asian Development Bank. Ayon sa isang ulat na inilabas ng ADB nitong April 29, naging mabilis at malawak ang aksyon ng pamahalaan sa kabila ng mga hinaharap nating pagsubok dala ng pagtaas ng presyo ng langis. Bunga ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ang Pilipinas sa 44 na bansa sa Asia-Pacific region ang pinakaaktibong kumilos kontra sa epekto ng gulo sa Middle East. Patuloy na pinapatibay ng Uplift Framework ang coordinated response ng gobyerno para protektahan ang mamamayang Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Kabilang sa mga naging tagumpay ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng iba't ibang policy measures upang ibsan ang pasanin ng mga Pilipino gaya ng rollout ng fuel subsidies, tulong pinansyal sa vulnerable sectors, dagdag suporta sa transport sector, excise tax cut sa mga produktong LPG at kerosene, price monitoring sa petroleum products, mahigpit na pagbabantay sa ating fuel supply, pagpapatupad ng energy saving measures, at pag-fast track sa renewable energy initiatives. Maliban dito, kabilang din ang Pilipinas sa mga bansang may dagdag na supply side initiatives gaya ng paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis. Pababain ang presyo ng bigas. Iyan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-6 na uplift meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Tiu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng Uplift Framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Matapos ang Uplift meeting, nakakatakdaring pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 9th Economy and Development Council meeting mamayang hapon. Layunin ng nasabing pagpupulong na himayin ang mga posibleng solusyon ng pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon ng bansa. Kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing meeting ang pagpapaunlad sa mas transportation system sa tulong ng mas maayos na railway network. Maliban dito, nakatakdaring talakayin ang pagpapatatag sa kapasidad ng Philippine Coast Guard upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa ating mga nasasakupang karagatan. Bilang pangwakas, nakatakda namang tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call sa Malacanang mamayang hapon si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Naparito ang Defense Minister upang saksihan ang paglahok ng Japan Self-Defense Forces sa Exercise Balikatan 41-2026 ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ni Defense Minister Koizumi sa Pilipinas ay sumisimbolo sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahan namang magiging protektibo at makabuluhan ang nakatakdang paghaharap ng Pangulo at ni Defense Minister Koizumi lalo na pagdating sa mga usapin ng bilateral defense relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas.
gobyernong kumikilos at walang patid na serbisyo. Maaasahan ng Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ngayong araw ay makakasama natin si Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez para bigyan tayo ng detalye kung paano pinapabilis at pinapagaan ng gobyerno ang mga serbisyo nito sa mamamayang Pilipino. Magandang araw po, Secretary Perez. Magandang araw, PCO USEC Claire Castro. Magandang araw at maraming salamat Malacanang Press Corps sa pagkakataong ito na may bahagi ng Anti-Red Tape Authority ang ginagawa ng ahensya as we celebrate the 2026 Ease of Doing Month this May. Ano ba ibig sabihin ng theme na we say towards a more productive Pilipinas? Because our theme for this month's celebration is achieving results through transparency and accountability towards a more productive Pilipinas. We often try to answer these questions sa pamamagitan ng having economic targets, foreign investments, figures in balance sheets, broadsheets. But we at Anti-Red Tape Authority, we look at it in another lens, and that is towards more efficient service. Because the time less spent for availing of government services is more time to devote for our work, for our family. A more productive bagong Pilipinas is measured in something far more precious than numbers, your time. It is about building a government that matches the speed, dedication, and excellence of the Filipino worker. Efficiency is not simply an administrative goal. It is a matter of human dignity. The ease of doing business is central to building a more productive nation. Papasalamat po tayo kay Presidente Marcos sa pag-sign ng Proclamation number 818 last year, declaring the month of May as the Ease of Doing Business month. So this year, we are celebrating it for the second time. And this year, we mark the observance with more meaningful activities that unite government offices, citizens, stakeholders, and partner institutions in a coordinated national effort. This year, we mark the observance with meaningful activities such as Ease of Doing Business Fair, stakeholders consultations, coordinated effort, a whole month activity across the country. Supposing yesterday, we had a simultaneous opening of the EODB month. We had one in the central office in Baguio led by Mayor Benjamin Magalong, in Batangas led by Governor Vilma Santos.